Aalis ng Pilipinas si dating House Speaker Martin Romualdez sa kabila ng inilabas na whole departure order ng Sandigan Bayan. Ayon kay Assistant Ombudsman Miko Clavano, natanggap nila ang impormasyon mula sa isang mapagkakatiwalaang intelligence report. Nahaharap si Romualdez sa patong-patong na reklamo sa Ombudsman kaugnay ng flood control scandal. Aminado ang isang anti-corruption group na nakikita na ngayon ng masang Pilipino ang relevance ng paggamit ng kamay na bakal ni dating Pangulong Rodrigo Duterte laban sa mga kriminal, drogista at mga korap sa pamahalaan. Huwag na magpatumpik-tumpik pa. Sabi nga ni Pangulong Bongbong Marcos, di ba, hindi siya pangulo ng pamilya. O di dapat ikaw hindi ka speaker din ng pamilya, ilahad mo yung katotohanan. Okay, Martin Romualdez, mga insan ha. Eto na yung labanan ng katotohanan eh. Labanan na to ng dignidad at paninindigan. Patibayan kayo kung sino sa inyo ang maninindigan sa katotohanan. Patibayan kayo kung sino sa inyo ang nagsasabi ng katotohanan at sino sa inyo yung nagsisinungaling. So yun mga insan, Reaction Insan po muling nagbabalik mga insan. At ito, pag-usapan natin mga insan dahil si Martin Romualdez nga daw ay nagtangkang tumakas no, paalis dito sa ating bansa. Siguro kaugnay ito dun sa sinabi ni Bongbong Marcos. Nakakasuhan na siya ng mga patong-patong kaso doon sa flood control anomaly na yan mga insan. No? Pero bago natin ituloy ang ating talakayan, syempre lalambing lang muna ako sa inyo mga insan, lalo na dyan sa mga kapwa natin DDS. Suportahan nyo po ating channel, mag-subscribe po kayo. Libre lang mag-subscribe mga insan, wala pong bayad yan. Huwag kayong matakot mga insan. At syempre, i-like nyo at i-share ang video natin para marami pang mga ka-DDS natin ang makapanood nitong ating video. At eto na mga insan, pag-uusapan na natin ngayon to, bakit kaya tumakas no si Martin Romualdez? Totoo kaya tatakas siya? Natakot na ba siya? Mga ganun mga tanong mga insan eh. Natakasan niya ba yung pananagutan niya kung totoo man? Natakot ba siya doon sa patong-patong na kaso na isasampa sa kanya ng kanyang pinsan na si Pangulong Marcos? So alamin natin yan mga insan, ng detalye dyan dito sa ating pinagkakatiwalaang news SMNI. Siyempre dalawa na lang pinagkakatiwalaan ko talaga pagdating sa mainstream media mga insan, SMNI tsaka Net25. SMNI dahil yan sa ano nila eh, yung pagiging totoo nila. Ganun din sa Net25. Kasi alam ko sa Net25 mga INC yan mga insan. Siyempre hindi naman magsisinungaling sa atin mga Iglesia ni Cristo eh. Talagang matutuwid na tao po yan sila mga insan. Diba? Iba man ang relihiyon sa kanila pero ako po'y sumasaludo sa kanila at humahanga sa kanilang paninindigan doon sa tama. Taguyod doon sa tama. Ganun din yung SMNI mga insan. Kahit man batuhin sila ng anumang putik, sinasalulang nila yan mga insan at pinapatunayan nila na yung mga pinupukol sa kanila pawang intriga lang. O mga insan, no, parang naging depender din tayo ng SMNI at INC. Hindi, mga insan, no, kahit tawagin tayong depender nila, okay lang yun mga insan kasi naniniwala ako sa kanila at totoo yung pinaglalaba nila mga insan at totoo silang sila talaga ang tunay na ehemplo eh, 'di ba? Kaya yung iba diyan kung gustong magsumalib sa Pastor Tibuloy, sali kayo. Makianib kayo sa church nila. Kung gusto niyo naman dito sa Iglesia ni Cristo, kayo po mamili. Parehas po yan na kasamahan or sabihin nating relihiyon na maaasahan po at nasa tamang landasin. So itutuloy na natin itong mga insan, gawa na natin ng reaction. Itong sinasabi nila na nagtangkada tumakas si Martin Romualdez. Pasok! Umusad na sa preliminary investigation of plunder at money laundering complaints laban kay dating House Speaker Martin Romualdez, Zaldico at 10 iba pa. Samantala nagtangka umano si Romualdez na makalabas ng Pilipinas sa gitna ng inisyong precautionary whole departure order. Yan at iba pang balita hatid ni Margot Gonzalez.
Nagtangka umanong makaalis ng Pilipinas si dating House Speaker Martin Romualdez sa kabila ng inilabas na whole departure order ng Sanligan Bayan. Ayon kay Assistant Ombudsman Miko Clavano, natanggap nila ang impormasyon mula sa isang mapagkakatiwalaang intelligence report. Nahaharap si Romualdez sa patong-patong na reklamo sa Ombudsman kaugnay ng flood control scandal. Pumiling ang Ombudsman na maasyuhan ng Precautionary Whole Departure Order o PHD si Romualdez dahil umalo sa pagiging flight risk nito. Agad nang pinagbigyan ng korte ang kahilingan noong April na nawagan ng Office of the Ombudsman sa mga law enforcement agency at sa Bureau of Kasamahan niya na siguro si na ano. makalabas ng bansa ang dating House Speaker. Saldi ko. This office has received credible Bagay, kahit bumuhay sa ibang bansa yan, minsan daming pera Former yun. Speaker Martin Romualdez has not ceased attempting to leave the country. The office calls on all relevant agencies to make sure that this does not happen. Let me make this clear. We are not done collecting evidence. We are not done filing cases. Tingin ko mga insan, kung gugustuhin ni Romualdez, makakaalis siya ng bansa. Kung gugustuhin niya lang Formal na umakyat sa preliminary investigation ang reklamo sa plunder at money laundering laban kay Pag Romualdez sa backdoor tanggapan lang ng yun, Ombudsman. kayang-kaya Isa si niyan, dating mga Congressman insan. Saldi ko sa mga kapwa-respondent nito. Ayon sa Ombudsman, matibay umano ang mga ebidensya para magkaroon ng formal inquiry pati sa naging resulta ng fact-finding investigation. O kaya, humiling Sa lang na preliminary magpapagamot sa ibang investigation, bansa bibigyan ng yan. pagkakataon ng mga respondent Ang na Saldi ko, magbigay ng diba? kanilang depensa o Pwede counter-affidavit. yan, mga Mula insan. rito, titimbangin ng tanggapan kung kailangan ng ihain sa korte ang kaso. The presumption of innocence stands as it must, unless and until proven otherwise in the proper forum. Pag hindi po sumagot ang isang respondent, ibig ko sabihin, parang niwe-waive na po niya. Actually, niwe-waive na po talaga niya yung kanyang karapatan para sumagot at maghain ng counter-affidavit na ang nilalaman po niyan ang Oo, kanyang harapin depensa. yan. So, we will Labas have mo na, to pati resolve yung mga these kasabwat, cases sabi. na lang po dun sa allegations sa complaint. Ayon sa Ombudsman, sentral na personalidad umano si Romualdez sa legasyong diversyon ng pondong para sana sa flood control projects. Ang mga naturang proyekto ay naugnay sa matinding pagbaha. Isa sa mga ebidensyang nagkalap ng mga investigadora ang testimonya ng 8 dating sundalo mula sa Brevidian. Detalye umano ng mga ito ang personal na pagkati ng pera sa dating House Speaker. Ang mga dating sundalong yan ay nagsilbing bodyguards ni Saldi ko. Who moved with him, who witnessed the exchanges firsthand, detailing the amounts delivered from Mr. Ko to former Speaker Romualdez. This is not hearsay passed down secondhand. It is a first-hand account from those who were there. It is corroborated by an independent evidentiary trail from money exchange companies to bank transfers to shell companies, all using personalities tied to the former Speaker Martin Romualdez. Maliban sa mga naturang reklamo, may iba pa umanong grand conspiracy planner complaint na palak din ihain ng Office of the Ombudsman laban kay Romualdez. May kaugnayan niya sa 2025 national budget. Una namang kinabulaan ni Romualdez ang mga naturang akusasyon. Para sa Diyos at Pilipinas, kumahal Mark Gonzalez, SMNA News. Nilinaw ng Department of Justice na hindi nito inatasan ang National Bureau of Investigation na magsagawa ng investigasyon sa umano'y ghost flood control projects sa Taguig City na iniuugnay kay Senator Alan Peter Cayetano. Ayon sa DOJ, sariling hakbang ito ng NBI bilang bahagi ng mandato nitong magsiyasat sa mga posibleng Uy, paglaban talagang sa batas. pinersonal Si niya Aaron Rojas tibag, Pablo. ha? Ikinit ng Department of Justice Yari ka. ito sa National Bureau of Investigation na magsagawa ng investigasyon sa umano'y Coast Flood Control Project sa Taguig City. Bakit sa Sunod Taguig? ng pahayag ng Yung NBI linaw-linaw na dun sa Ilocos, sa ah. mga aligasyong ibinunyag ni Senator Ping Lacson kaugnay ng mga umano'y maanomalyang proyekto. First, hindi ito pinag-utosan din. Alright, guys? This is Alam niyo pursuant na, to the sus na. mandate of the NBI. Matik na yung Justice pinagagawa Secretary nila. Frederick Vida, may sariling mandato ang NBI na magsagawa ng investigasyon kapag may impormasyon na posibleng may nalabag sa batas. Anya, ikinagkala ng DOJ ang kalayaan ng ehensya sa pagtupad sa tungkulin nito. Tiyag din ang kalihim na kung umabot sa DOJ ang resulta ng investigasyon, mananaig ang rule of law at due process sa pagresolba ng anumang posibleng kaso. Yung iniimbestigan, everything will be evidence-based. No? At siyempre, ang pagtimbang lagi pa rin ng DOJ dyan, o kung sakaling makarating sa DOJ yan, it will be based on the what are the pieces of evidence present. Rule of law pa rin tayo lang.
Dagdag pa ng kalihim, hindi rin anya dapat makaapekto ang isinasagawang investigasyon sa trabaho ng mga senator judges na kasalukuyang nakikibahagi sa impeachment trial. Nauna nang sinabi ni Senator Kalokohan. Ping Lacson na may mga umano'y testigo at informants na handang magbigay ng ebidensya laban kay Senator Alan Peter. Ganyan talaga, pinky ah. Kinumpirma nitong nagsasagawa na ito ng pagsusuri sa mga impormasyong may kaugnayan sa umano'y Coast Flood Control Project sa Taguig City. Sa ngayon, wala pang inilalabas na resulta ang NBI at bahagi pa lamang ng isinasagawang investigasyon ang mga aligasyon. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Aaron Rojas, SMNI News. Aminado ang isang anti-corruption group na nakikita na ngayon ng masang Pilipino ang relevance ng paggamit ng kamay na bakal ni dating Pangulong Rodrigo Duterte Totoo yun. laban sa mga kriminal, drogista at mga korap sa pamahalaan. Alamin kung bakit sa report ni Paul Montibon. Sunod-sunod na insidente ng karahasan laban sa mga TNVS rider at iba pang ordinaryong mamamayan ang muling nagbukas ng usapin tungkol sa peace and order sa bansa. Dahil dito, nananawagan ang task force kasanag ng mas mahigpit na pagpapatupad ng batas. Hindi niya na kaya. Umilit lang, mahawa ka lang mas talaga naging mga epektibo ang kampanya kontra kriminalidad noong nakaraang administrasyon. Ayon kay Dr. John Chok, founding chairman ng task force kasanag, nagsisilbing wake-up call ang magkakasunod na pananaksak, pamamaril at pagpatay sa mga TNVS rider sa Metro Manila at iba pang lugar. Sa ating personal opinion, may danger. May danger, no? epektibo talaga No, na- ang kamay na bakal ni Pangulong Duterte. Parang pwede mo sabihin na Totoo lang. ingat ka. Yung words na sa mga anak natin, sa pamilya natin, kaibigan natin, parang maramdaman din natin na sabihin natin, pagpunta mo dyan, ingat ka. Lalo pa kung gabi. Ingat ka sa daan. So, ang mga words na yan, dati hindi masyadong ganyan eh. Kasi sabihan mo lang, parang wala lang, okay, pasyal ka dyan, safe naman kayo. Pero ngayon, baka hindi na mangyari ang words na safe kayo dyan. Baka pwede mo nang sabihin sa kaibigan. Malabong safe pasyal na yan, kami. mga insan, sobra. Ingat kayo dyan. Sobrang nakakatakot na magpagala-gala ngayon. You are not safe. Kiiti Chong, kailangan o manong magpatupad ang pamahalaan ng mas mahigpit na hakbang laban sa kriminalidad. Anya, mahalagang maibalik ang kumpiyansa ng publiko sa kanilang kaligtasan. Kasi ang kasanag, hindi lang naman sa panahon ni PRRD, panahon pa ni JFA, nandiyan na kami. So, I think, busis pa lang. Kumbaga sa during the time of PRD, nakita natin, sabihan niya pa lang, yung words niya pa lang na huwag niyong ituloy. Yung mga, hindi naman tinatakot, pero yung words na, sige, pag Ayun. November 1, yung ano niya, yung parang may mga mensahe siya. That's the strong leader. I think kailangan talaga sa leadership na kailangan maging strong ka. Kasi kung weak leader ka, that's the result. Sa andid ng grupo na buwabalik ngayon ang relevance ng pagpapatupad ni former President Duterte ng kamay na bakal o Ganda talaga yung kamay na bakal na yun. Kaya ganyan yung mga kriminalidad nun, napakatakot na takot sila talaga mga yun. Bumaba ng hanggang 64% hanggang 73.7% ang crime volume at index crime sa Pilipinas sa loob ng 6 na taon ng administrasyong Duterte mula 2016 hanggang 2022. Ayon sa Ngayon, ulat ng DILG, lakas na ng loob ng mga ni Duterte, kriminal na pagala-gala at gumawa ng hindi mga kasi walang pangil ang batas physical yan mga injuries at carnapping ay bumaba ng 73.76% sa unang 5 taon mula sa 131,699 na kaso noong 2016. Bumagsak ito sa 34,552 cases noong 2021. Ang mga krimen laban sa ari-arian tulad ng pagnanakaw at carnapping ang nakapagdala ng pinakamalaking pagbaba sa halos 70%. Samantala, sinabi ng Philippine National Police na bumaba naman ng 20.6% ang bilang ng focus crimes sa ikalawang quarter ng taong Talaga itong mga 2026. saan kaya sila nagaan? Task Force kasanag na ang mga pag-atake laban sa mga TNVS rider ay hindi lamang simpleng kaso ng kriminalidad. Ayon sa grupo, isa itong seryosong babala na nangangailangan ng mas mabilis, mas matatag at mas epektibong pagpapatupad ng batas. Anya, mahalagang maprotektahan ang mga naghahanap buhay at ang buong komunidad. Para
para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal. Nag-uulat Pulmon Debon, SMNI. Malabo kasi yung mga insan eh. Sa ngayon, parang yung mga kriminal pa yung napoprotektahan. Baka nga gawin pang santo yung mga yan eh. Kaysa doon sa nabiktima nila mga insan. Grabe talaga yan. Asa na kayo yung human rights yung mga insan? No? At ako sa ngayon talaga ako doon mga insan na yung kamay na bakal na pinatupad dating Pangulong Digong Duterte is napaka-epektibo talaga. Kasi kung panahon ni Tatay Digong, wala namang ganyan, mga insan, na yung mga kriminal, nakakapumuhay na mapayapa. Walang ganun mga insan, nagtatago yung mga yan. Mga nagbabagong buhay na. Eh, ngayon kasi wala nang ganun mga insan eh. Parang mapayapa na ulit sila eh. O, tara, labas na tayo, mga kasama. Wala nang Duterte, wala nang kamay na bakal. Meron dito, kamay na mapagbigay. At saka meron tayong kakampi, poprotektahan tayo. Baka nga gawin pa tayong santo eh. At bigyan tayo ng museum. Yari na talaga mga insan. Kaya lalong naglalakas loob sila. Di ba? Na gumawa ng krimen dito sa ating bansa. Eh, kasi alam nilang may magtatanggol sa kanila. Alam nilang magiging santo sila kapag ginawan sila ng di maganda. Baliktad na ang pamahalaan ngayon mga insan. At balik tayo dun sa issue no, na sinasabing tatakas si Martin Romualdez. Tingin ko mga insan, parang kung guilty siya, baka gawin niya na tumakas siya dito sa ating bansa. Baka ganun, kung guilty siya. Mausakin niya, harapin niya, at kung may nalalaman siya, ibunyag niya rin. 'Di ba? Sundulan man na umabot ka na dyan sa punto na ikaw yung tinuturo, ikaw yung kakasuhan, kung may nalalaman ka, ilabas mo na rin. Di ba? Huwag na magpatumpik-tumpik pa. Sabi nga ni Pangulong Bongbong Marcos, di ba, hindi siya pangulo ng pamilya. O di dapat ikaw, hindi ka speaker din ng pamilya, ilahad mo yung katotohanan. Okay, Martin Romualdez, mga insan ha. Eto na yung labanan ng katotohanan eh. Labanan na to ng dignidad at paninindigan. Patibayan kayo kung sino sa inyo ang maninindigan sa katotohanan. Patibayan kayo kung sino sa inyo ang nagsasabi ng katotohanan at sino sa inyo yung nagsisinungaling. 'Di ba? At kung sino sa inyo yung talagang lalabas na matikas, eh, yun ang mananalo. Tingin ko, mga insan, di ba? At kung ganyan, Romualdez talaga, laglagan portion na yan. Total, nilaglag ka na rin, laglag mo na rin. Yung alam nyo, di ba? Para sa akin yun mga insan. Pero syempre, hindi naman natin pwedeng pangunahan yung kaisipan ni Congressman Martin Romualdez. Nasa kanya pa rin yung desisyon kung ano ang gagawin niya patungkol dyan sa sinasabi ni BBM na kakasuhan siya. So, abang-abangan natin mga insan at gawa natin ng reaction kung ano yung magiging pagsagot ni Congressman Martin Romualdez at iba pang mga kaganapan patungkol sa mga Duterte. At kaya naman patuloy kayong tumangkilik at manood, mag-standby dito sa ating channel mga insan para sa mga bagong update. So yun lang mga insan, maraming salamat sa inyong panonood. Subscribe kayo sa ating channel at share nyo yung video para marami pang makanood ng mga ka-DDS natin yan. Maraming salamat mga insan sa inyong panonood. Ingat po kayo palagi. Paalam po.